Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po muli kami sa inyong pagpapatuloy sa amin sa gabing ito at pagtanggap sa aming paanyaya na makasama kayo sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat naniniwala tayo na mabuting masumpungan natin ang pag-asa hindi lamang sa buhay na ito, manapay hanggang sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Diyos. Sa gabing ito, ang paksa natin ay isang pamilyar na paksa. Isang bagay na available sa atin at nalalaman ng lahat ng mga tao. Ito ay ang banal na kasulatan. Ngunit sa gabing ito, nais kong ibahagi sa inyo ang kadahilanan ayon na rin sa banal na kasulatan kung bakit ito ibinigay sa atin. Bakit ba natin siya dapat pagtuunan ng pansin? At bakit ba natin dapat alamin at pag-aralan at gawin ang mga nakasulat sa mga pahina ng banal na kasulatan? Bakit ba? Alam niyo, sa buhay natin ay napakarami ng mga bagay na kailangan nating matutunan. Yung mga tao na gustong matuto, na maging magaling na magluto, ay kailangan niyang aralin, kailangan niyang alamin, at kailangan niyang matutunan ang mga bagay tungkol sa pagluluto, mga sangkap at paraan na ginagawa. Sa buhay naman natin, sa iba't ibang mga larangan ng ating ginagawa, ay may mga partikular na mga aklat at mga katuruan na po pwede nating mapag-aralan. Ngunit bakit ba merong Bible? Sa buhay natin, maraming mga confusions, maraming bagay tayong hindi alam. For instance, bukas nga, hindi natin alam kung ano ang dadalhin sa atin ng kinabukasan. At lalo na sa mga kabataan, at minsan kahit na din po sa mga matatanda, hindi natin alam kung paano ba ang ating desisyong gagawin, tayo ba'y kakaliwa, tayo ba'y kakanan, tayo ba'y dederecho, o aatras ho ba tayo? Maraming mga boses sa ating kapaligiran ang nagpapayo sa atin kung ano ang marapat nating dapat gawin. Maraming mga bumubulong, ganito, ganyan. Alam niyo po nga, sa atin sa Pilipinas, marami ding nagdodoktor-doktoran. Pagka may sumakit ang tiyan, sabi niya, Mare, subukan mo ito. Effective to. Kahit hindi naman siya lisensyado o wala siyang kasanayan upang magpayo ng gayong mga bagay. Sapagkat tayo ay nagnanasang maibahagi ang ganitong mga kaalaman, ngunit nangangailangan din ng katiyakan at nangangailangan din ito ng kasanayan. Yung iba naman kapag nalilito na sa buhay at gusto niyang malaman ano ba ang kanyang mabuting gawin, ano ba ang kanyang desisyon na dapat na gagawin sa kanyang buhay, ay siya ay pumupunta sa horoscope. May Libra, merong Pisces, Sagittarius, ganitong kulay, ang swerte sa iyo. Alam niyo po, dito po sa bansa kung saan ako naglilingkod ngayon, ay very meticulous sila sa ganyang mga bagay. Meron silang tinatawag na mga feng shui, kung saan ihaharap ang bahay, kung ano mga kulay na mas mabuti, ano yung mas mabuting date, kung kailan ka mag-aasawa o maghahanap ng trabaho, ano yung mas nababagay sa iyo ayon sa mga kulay at mga numero. O di ka naman ay linyahan ng mga tala doon sa himpapawid kung ano ang pinaka magiging mabuti at doon ka suswertihin. Yan nga ba ang kailangan nating gawin? Sadyabang ang ating kapalaran ay ibabatay na lamang natin sa guhit ng ating palad, sa bolang kristal, o di ka naman ay sa horoscope na pinapublish araw-araw, o di ka naman ay titingnan natin ang mga tala at tayo manghuhula. Marahil, ako ikakaliwa, ako ikakanan, ayon sa tala. May mga nakikita pa nga ho tayo meron siyang nagro-roll ng dice, o di ka naman ginagaligaw nila yung lamang loob ng manok at pagkatapos ilalagay doon sa lupa at sabi niya, ito, mamalasin tayo. Hindi tayo pwedeng mag-hiking ngayon, hindi pwedeng umakyat ng bundok. Galit ang mga nakatira doon. So, tayo ho ba ay talagang mga biktima na lamang ng mga bagay na nasa paligid natin at ang ating kapalaran ay sa kanila nakasalalay? Pagdating naman sa paraan ng pamumuhay, iba't iba din ng pagsasabi ang mga tao. Kaya dahil sa iba't ibang mga opinyon, iba't ibang kanilang mga iniisip at kanilang mga preferences, ang mga tao din ay humantong na din doon sa tinatawag nating subjective morality. Ano ang subjective morality?
Yung tama sa iyo, ay di tama sa iyo. Yung mali sa akin, ay di mali sa akin. Magrespetuhan tayo. At yung iba sa kanila, wala namang masama doon. Sa iba naman ay masama yun, di wag mo gawin, ganun na lang. Ganun ho ba talaga? Depende na lamang ho ba sa ating personal preference kung ano ang tama at mali. Meron naman na ang ginagawa nila, ang sinasabi nila ngayon, kahit mga Kristiyano, yung law of attraction, mag-pray ka daw sa universe, at maa-attract mo, darating daw sa iyo ang love, darating daw sa iyo ang money, darating daw sa iyo ang friendship, at ang good luck, darating daw sa iyo, ia-attract mo lang daw ng ia-attract. Talaga? Kailang ia-attract mo lang at talagang gano'n na ang mangyayari sa iyong buhay? Ganun ba talaga ang paraan ng ating pamumuhay? At ito ang magsisilbing gabay natin tungkol sa ating mga decision makings at sa ating mga lifestyle. Alam niyo, sa Japan, many years ago, about 500, 600 years ago, ay naglagay ang mga ninuno ng mga Hapon ng tinatawag nilang mga tsunami stones. At ito ay nilagay nila dun sa mga baybaying bulubundukin na malapit sa mga dagat. Ang silbi ng mga tsunami stones, they serve as warnings across generations, telling descendants to avoid the same suffering of their ancestors. Over the decades, the stones' warning were disregarded or forgotten by many as coastal towns boomed and people placed their faith in massive seawalls built by the Japanese government. So bagaman merong nakalagay doon na mga tsunami stones, na ang ibig sabihin ay beyond that stone, they are not supposed to build houses. But they have disregarded the ancient writings. Kanilang isinantabi at binaliwala ang mga sulat na ito na nakalagay sa mga bato. At trahedya ang idinulot. Kalamidad, daan-daang mga buhay, libong mga buhay, hindi mabilang na mga bahay ang winasak ng napakalalakas na sunod-sunod na mga tsunami doon sa Japan, dahilan sa pagbaliwala nila sa mga kasulatan na nagbababala sa kanila kung paano sila magbabahay at paano sila magbubuhay. Saksi po tayo nang makita natin, hindi nakalipas ang ilang mga taon lamang, ay saksi tayo kung paanong tinangay ng mga agos ng tsunami ang kanilang mga bahay, kung paanong sila humahagulhol at umiiyak sapagkat ang kanilang mga mahal sa buhay ay tuluyan nang tinangay ng mga tubig ng tsunami. Bakit kailangan natin ng Biblia? Ba't kailangan pa natin yung Bible na yan? Ba't hindi tayo-tayo na lang dapat, tayo-tayo na lang? Yung ating collective wisdom, yan lang ang ating paniwalaan. Bakit sabi niya, buhay ko naman ito, ako lang dapat ang masusunod. Eh, bahala ka, ikaw lang din ho ang mahihirapan. Bakit ho kailangan ang banal na kasulatan? Sapagkat ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Pakinggan niyo po ang 2 Pedro 1:9. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan. Nagaya ng sa isang liwanag na lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Ang wika po ng banal na kasulatan, ang banal na kasulatan ay maghahatid sa atin sa katiyakan dahilan sa kanyang mga hula. Ang banal na kasulatan po, mga minamahal, yung kanyang mga prophecies, yung kanyang mga hula dito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang importansya. Ang ibig sabihin, ang Biblia ay hindi basta-basta aklat, sapagkat ang aklat na ito ay naglalaman ng napakaraming mga hula tungkol sa mangyayari sa kinabukasan. In fact, mayroong mga nag-aaral at ang sabi sa Barton Payne Encyclopedia of Biblical Prophecy, there are about 191 predictions in the Old Testament talking only about Christ. Mga definite, tiyak na mga hula kung paano ang magiging buhay, panahon at magiging ministry, kamatayan ng Mesiyas na darating. Bago pa dumating ang Mesiyas ay inihula na, inilatag na isa-isa
ang mga bagay na kanyang gagawin, ang panahon ng kanyang pagkasilang, ang circumstances ng kanyang pagkasilang, ang kanyang ministeryong gagawin sa kanyang buhay, at ang paraan ng kanyang kamatayan, kung paano siya ipagbebenta at ipagkakanulo, at kung magkano din siya ibebenta. Ang mga propesiyang ito ay napakahirap upang mapagkamalan at masabi natin na ang mga nakasulat sa banal na kasulatan ay pawang tsamba lamang at hindi tiyak na tiyak. Ang sabi sa aklat ng Isaya, Kapitulo 46, talatang 9 at 10 ay ganito: Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ang kaibahan ho ng Diyos na inihayag ng banal na kasulatan ay ang kanyang kakayanan na ihayag ang mga bagay bago pa sila mangyari. Upang matiyak natin na ang mga salita na nakalagay sa banal na kasulatan ay hindi basta kuro-kuro, haka-haka, o di kaya naman ay katang-isip lamang ng mga sumulat niyon, sapagkat mayroong kakayanan na sabihin, tiyakin kung ano ang mga mangyayari sa kinabukasan. Sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay isang bagay na tiyak, at marami pa pong mga bagay na ibabahagi ko sa inyo sa gabi-gabi nating pag-aaral na mga tiyak na mga propesiyang ating nakikita na nangyari nga ayon sa sinabi sa banal na kasulatan. Bakit po tayo nagkakaroon ng katiyakan or surety or assurance sa pamamagitan ng banal na kasulatan? Bukod po sa napakaraming mga prophecies. Pangalawa po ay ang archaeology. Matitiyak po natin na kung paanong iniulat ng mga manunulat ang banal na kasulatan. For instance, sa panahon ni Moises, nang sumulat siya tungkol sa Egypt o Ehipto, hindi po ito isang bagay na kathang-isip o inisip lamang niya, kundi napapatunayan na po ngayon sa archaeology na tunay nga na ang mga Israelita ay naging kabahagi ng kasaysayan ng mga Egyptian. Halimbawa po ay kapag inyong nakita ngayon sa British Museum ang Cyrus Cylinder. Dito po nakasulat, mga minamahal, kung paanong pinanukala ni Cyrus at kung paano nangyari na nagapi ang mga Babylonians. At ito po ay nasulat sa 3 lingwahe. At dahil po dito ay nagkaroon tayo ng malinaw na ideya na confirm na yung nakasulat nga sa aklat ng Daniel ay hindi katang-isip, kundi historically accurate. Tunay na nangyari ito sa mga tunay na tao, hindi lamang ito pinatutunayan ng banal na kasulatan, kundi pinatutunayan din ng archaeology. For the longest time, alam niyo po ba, kinukutya ng mga scholar ang Bible sapagkat sinasabi nila na hindi accurate yan sapagkat may inire-report ang banal na kasulatan tungkol sa mga Hittite, yung tribo na tinatawag na Hittite. And more recently lamang po, sa Turkey, sa Hattusha Valley, Turkey, ay nagkaroon sila ng isang malaking excavation area doon. And more recently lamang, ay nakita nila malinaw na nakasulat sa mga walls doon, sa mga murals doon, ang Hittite Empire. At yung mga bato na yon ay nagpapatunay na ang ulat nga ng banal na kasulatan tungkol sa mga nangyari sa mga tao nung kanilang kapanahunan ay pinatutunayan historically and accurately indeed ng archaeology. Kung kayo po ay may time, maaari ko po kayong anyayahan na magkaroon po kayo ng opportunity na pumunta sa Greece, sa Turkey, sa Palestine, sa Egypt, sa Israel, sa Jordan, at lahat po ito ay magpapatunay ang mga bato doon na ang mga kasaysayang kanilang iniuulat ay sadya nga pong tunay at accurate. Nagkaroon po ako ng natatanging pagkakataon na makapunta mismo sa Philippi, makapunta mismo doon sa Greece, at doon kung saan di umano ayon sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 16 ay nakulong itong si Pablo at saka si Silas. Naroon nga yung ruins, naroon nga yung mga bato, naroon nga exactly yung idinidescribe ni Paul, naroon nga yung ilog kung saan na-meet niya doon si Lydia, at itong mga lugar na ito ay nagpapatunay, talaga palang totoo ang nakasulat sa banal na kasulatan.
Ang sabi ng isang archaeologist na si William F. Albright, isang prominenteng archaeologist, there can be no doubt that archaeology has confirmed the substantial historicity of Old Testament tradition. With regards to the New Testament, this is beyond dispute sapagkat available pa po hanggang ngayon ang Corinth, ang Philippi, ang Thessaloniki, available pa po ang mga lugar na ito upang ating mapuntahan. Ang 7 churches doon sa Turkey, available pa po ang Jerusalem hanggang ngayon pagpupunta po kayo sa Israel. Lahat ito'y natala sa New Testament at nagpapatunay na accurate at tunay nga ang mga nangyari dito. Bukod pa po doon, magkakaroon tayo ng katiyakan because of the Word of God dahil merong mga eyewitnesses. Alam niyo po, sa 1 Corinthians 15, ganito ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin ding tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y nagpakita kay Cephas at pagkatapos ay sa 12. Pagkatapos ay nagpakita siyang minsanan sa mahigit na 500 kapatid, na ang karamihan sa mga ito ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat ang mga iba'y namatay na. Ano po ang ibig sabihin at ano po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo? Ang kanilang ipinapangaral ay hindi haka-haka, hindi kuro-kuro, hindi lamang po nakita ng isang tao o 2 tao, kundi nakita ng napakaraming mga tao at pinatutunayan sa kanilang henerasyon. It is beyond refute, beyond question. Magala ko pong ibinabalita sa inyo ngayon that the historicity of the Old Testament and the New Testament, even among secular scholars, even the most and the best of the universities right now, are now beyond refute. Matibay po ang sandigan ng banal na kasulatan. Ang sabi sa unang Korinto, Kapitulo 15, ang mga bagay na ito ay nasaksihan ng napakaraming mga tao. Bukod sa eyewitnesses from the biblical people, meron din pong mga extra-biblical witness, extra-biblical writings, gaya po ni Josephus. Si Josephus po ay isang Jewish scholar, Jewish historian, na sa kanyang kapanahunan ay sinulat niya ang mga bagay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano siya napako, at kung paano din po siya sinundan ng kanyang mga apostoles pagkatapos niyang maipako. Meron pa rin pong isang writer na ang pangalan ay si Tacitus. Sumulat din po siya ng mga bagay tungkol sa mga Kristyanismo at sa mga sumunod na mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Halos 100 o 200 taon ang nakalilipas. Ganon din po si Pliny at ganon din si Julius Africanus at iba pang mga extra biblical references na hindi malayo ang kanilang panahon ng pagkasulat sa panahon kung kailan iniulat at nangyari ang mga histories sa New Testament. Matibay po ang ating pag-asa. Matibay po ang ating pinananaligan na tunay ang mga nakasulat sa Old Testament and sa New Testament because of prophecies, because of archaeologies, and more so because of extra-biblical witnesses. Ngayon po, maraming mga samahang pananampalataya na inisantabi na nila ang Old Testament. Sapagkat ang sabi nila, hindi na yan kaakibat o napapanahon o applicable para sa ating mga Kristiyano ngayon. Pero alam niyo po ba, merong 278 na iba't ibang Old Testament verses na sinasite o kino-quote either ni Jesus o ng mga apostol mula po doon sa Old Testament. Ito po ay 94 mula sa Pentateuch, 99 mula sa mga prophets, and 85 from the writings ng mga minor prophets. Ang ibig sabihin, ang pagkakaunawa ni Pablo, ang pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo is not to do away, to abrogate, or to abolish totally yung Old Testament at ang mga books nito sapagkat ang kanilang pagmamodel ay kanila itong kino-quote, kanila itong ibinabahagi. Bakit naman iba ang attitude ng ibang mga samahang pananampalataya sa attitude ng ating Panginoong Jesucristo, sa attitude ng mga apostol? At para sa kanila, hindi na mahalaga, hindi na importante, hindi na dapat paniwalaan ang mga nakasulat sa Old Testament. Hindi po ganon ang attitude ng ating Panginoong Jesucristo.
Hindi po ganon ang attitude ng mga alagad na nabuhay sa New Testament. Sabi po ni Pedro sa unang Pedro 1:24 at 25, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Siya po ba ay tumutukoy din sa mga aklat ng Old Testament? Maliwanag po, napakaraming pagkakataon na si Apostol Pedro ay nagko-quote, sumisipi sa mga bagay na nakasulat sa Old Testament din. Bakit mahalaga at bakit natin kailangan ang Bible? Bukod doon sa katiyakan na inihahatid sa atin or surety, ang Bible din ay nagbibigay sa atin ng katotohanan. Ano ba yung bagay na totoo? Ano ba yung bagay na tama? Sapagkat ngayon nga, ang ginagawa nila ay kanya-kanya ng mga bagay na tama, kanya-kanya ng bagay na totoo, depende na lamang sa tao. Pero yung Bible po ang nagbibigay sa atin ng truth. Kung ano ang totoo. Sabi sa Juan 17, ang talata ay 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Hindi lamang po katotohanan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang salita po niya ay naghahatid din sa atin ng kabanalan. Sabi sa Juan 20:31, ngunit ang mga ito, yun pong sinulat, ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Yun pong katotohanan ay nagbibigay sa atin hindi lamang ng kabanalan. Nagbibigay din po ito sa atin ng buhay na walang hanggan. Para po sa inyo na alam natin na ang buhay natin ay magwawakas. Ang katotohanan tungkol sa buhay na walang hanggan ay naisulat sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 3, ito po ang sabi ni Apostol Pedro, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Yun pong banal na kasulatan pala ay ipinagkaloob sa atin upang matiyak natin na mayroon tayong kapangyarihan upang tayo ay magkaroon ng buhay ng kabanalan, upang magkaroon tayo ng buhay na pagiging makadiyos. Sa panahong nalilito tayo at hindi natin alam kung ano exactly ang ating gagawing mga pagpapasya at mga desisyon, ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos ay maliwanag na tinig na sumusupil sa ating mga anxiety, sumusupil sa mga tinig sa ating mga ulo na nagsasabing hindi mo kaya, wag yan, iba ang gawin mo. Kapag yung ating personal na preference ay para bagang lumalaban sa salita ng Diyos, sapagkat tingin natin sa ating sarili lamang na kaalaman at karunungan, mas mabuting gawin iyon. Ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kakayanan, hindi lamang upang malaman natin ang katotohanan, kundi magawa natin ang mga bagay na totoo. Kapag iniisip natin na ang tungkol sa ating identity, sa ating sarili, na tayo ay mahina, hindi natin kaya, we are a failure, we are a loser, ay yung banal na kasulatan ay nagpapakilala sa atin ng totoo, na tayo ay binili sa malaking halaga, na ikaw ay importante sa Ama na nasa langit, na ginawa niya ang lahat sapagkat ikaw ay importante. Hindi siya namatay upang maging importante ka. Kaya siya namatay dahil importante ka sa Kanya. Kaya niya ibinigay ang Kanyang buhay at natigis ang Kanyang dugo doon sa krus. Hindi para mahalin ka ng Diyos. Kung mo namatay na si Kristo, ngayon mamahalin ka na ng Ama na nasa langit. Hindi ganon. Ang totoo, kaya siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Katibayan ito na mahal ka na ng Diyos. The Bible will reveal the truth. Alam niyo, dito sa science, meron tinatawag silang CBT o Cognitive Behavioral Therapy. Ang ibig lang sabihin nito, kailangan nating baguhin yung ating mga bagay na iniisip at makaka-epekto ito sa mga bagay na ating nararamdaman at sa mga bagay na ating gagawin.
For instance, meron tayong negative thoughts. Sabi natin, parang depressed ako, ganyan. Makakahatid din yon ng negative na feelings. Dahil yun ang naiisip mo eh. Yun yung mararamdaman mo din. At pagkatapos, dahil yun yung nararamdaman mo, magdudulot din ito ng unhealthy behavior. Ang ibig sabihin, dahil pili mo, depressed ka ganyan, hindi ka pupunta sa labas, ayaw mo magpa-araw, ayaw mo nang kumain, ayaw mo makisocialize sa mga tao. While we acknowledge that this is a big mental struggle for many of us, mga minamahal, yun daw, negative thoughts natin, papalitan mo, hindi lang ng positive thinking, papalitan mo ng truth, ng katotohanan ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Efeso 6:17, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Naalala nyo ang sinabi sa Mateo 4:4 ng ating Panginoong Jesucristo kay Satanas nung parang madidepress na siya. Parang iniiba ang kanyang identity ni Satan. Sabi niya, kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, kung talagang may Diyos ka, kung kaya niya talaga, ba't ganyan nangyari sa buhay niyo? Pero anong sabi ni Jesus sa kanya? Datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. The best way I would say to combat negative thoughts, negative whispering, and negative feelings is through the Word of God. Which is why I am suggesting na gamitin natin ang banal na kasulatan, ang Word of God, na ilalagay natin sa ating mga isip, upang ito ay maghatid sa atin din sa mabuting pakiramdam at maghatid din sa atin sa mabuting mga behavior. Papalitan natin ang mga naiisip nating mga negatibo tungkol sa ating sarili o sa ibang mga tao ng katotohanan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang katotohanan ay malalaman mo at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. You shall know the truth, and the truth will set you free. And the truth is this, you are loved by God. The truth is this, that God has done everything and still will do everything to save you. That God is not yet done with you. God is not yet finished with you. The truth is this, God is not preparing hell for you. God is preparing heaven for you. The truth is this, you are eternally cherished, you are eternally treasured by God. The truth is this, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Holy Spirit right now. Kasama mo ang 2/3 of the angels, kasama mo ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit sa pamumuhay natin araw-araw. Yan ang totoo. Therefore, kapag may nangyayari sa mga buhay natin and feeling natin madidepress tayo at maapektuhan yung ating mga ginagawa, palitan natin ng truth yung ating mga negative na mga iniisip ng salita ng ating Panginoong Diyos na by the grace of God, I can do all things through Christ who strengthened me. That He is with us. That He who is with us is greater than anyone who is against us. That ang sabi sa Romans 8:32, that if He has given His Son to us, what else will He withhold from us? Kung ibinigay na niya sa atin ang kanyang anak, ano pa kaya ang ipagkakait niya sa atin? Pagkakait niya sa atin ng 1 kilong bigas? Pagkakait niya ba sa atin ng pang-tuition, pang-matrikula ng ating mga anak? Magbibigay ang Diyos, magpapala ang Diyos. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi siya magpapabaya. Meron siyang panahon, meron pagkakataon, meron siyang ibang kaparaanan, pero panghawakan natin. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. And through this truth, maapektuhan din yung ating mga damdamin. Sige, magpupursige tayo. Sige, magsisikap tayo. Sige, tayo ay lalabas ulit. Magtatry ulit tayo sapagkat ang totoo kasama natin ng ating Panginoong Diyos. The truth will in your life will result to a good feeling and therefore result into a better actions. Ang sabi sa awit 119, verse 105, ang iyong mga salita, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang katotohanan ng ating Panginoong Diyos na nahayag sa banal na kasulatan, ang siyang liwanag sa ating buhay na magbibigay sa atin ng katiyakan na ang ating lalakaran ay hindi natin kailangang manghula. Hindi natin kailangang ma-depress. Hindi natin kailangang mag-rely sa ating sariling expertise, kundi makakaasa tayo na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maaari nating mapanghawakan. Sa katapus-tapusan, bakit ibinigay at bakit mahalaga sa atin ang
salita ng ating Panginoong Diyos o ang Bible. Bukod sa katiyakan, bukod sa katotohanan. Sa Bible din, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, marami sa atin, we are banging our heads on the walls, thinking, Lord, ano ba gusto mo sa buhay ko? Ganyan. Lord, paano ba? Ano bang mabuti kong gawin? Alam niyo po, nakasulat na sa banal na kasulatan, karamihan ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Of course, meron na siyang moral will, sovereign will. Minsan, masyado tayong nahihirapan doon sa personal will. Yung personal will natin na ano bang gagawin natin? Siya ba o hindi ba siya? Ito bang trabahong ito o ito bang trabaho na ito ay hindi? Yun yung personal will. Pero the more tayo na mas attuned at the more natin na ipinapasakop ang ating mga sarili at pagdidesisyon sa revealed moral will ng Diyos na nakalagay na sa Bible, doon sa kanyang sovereign will na mga bagay na ginagawa niya sa banal na kasulatan, the more din na nagiging maliwanag sa atin ang kanyang personal will. Sabi ng Juan 7:17, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Ito po ang tanging kondisyon. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya, malalaman niya ang turo kung paano ba ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni Pablo sa Timoteo 3:15, kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran. Kung gusto po nating malaman kung ano ang katuwiran, kung gusto po nating malaman ang mga bagay na mapapakinabangan natin, may kinalaman sa ating kaligtasan, ito po ay itinuturo ng banal na kasulatan. Bakit po? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang atin pong patuloy na pagsangguni, patuloy na pag-asa, pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos ay maghahatid sa atin sa mas malalim na relasyon sa Kanya at pagkaalam, ano ba ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay? Ano ba talaga ang turo niya? Sapagkat kung hindi, sa atin sa Pilipinas. At kahit hindi sa atin sa Pilipinas, meron doon sa Russia, meron doon sa Brazil. Pag ginugol nyo nga meron nung 800 plus na nagpapanggap na Kristo. Madadaya ho kayo. Ang dami hong mandaraya ngayon. Mabuti pa na ang ating pinaniniwalaan ay nakasalig ng matibay sa mga salita ng ating Panginoong Diyos upang hindi tayo madaya. Sapagkat sa pamamagitan ng mga pahina ng banal na kasulatan, inihayag dito ang mga kalooban, ang katotohanan at ang katiyakan ng kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa katapos-tapusan po, ang sabi ng Apokalipsis 1, ang talata ay 3. Ang atin pong Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaibigan, batid ko po na nais ninyong maging mapalad. Hindi kapuspalad, hindi sawimpalad, kundi mapalad. At sa pamamagitan po ng katiyakan na nasa banal na kasulatan, ng katotohanan na nasa banal na kasulatan, at sa pamamagitan po ng kalooban ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan, tayo ay magiging mapalad. Magkakaroon tayo ng katiyakan at magkakaroon tayo ng kapanatagan kung ano ang gagawin natin sa napakaraming kalituhan, mga pagpapasyang kinakailangan natin sa ating mga buhay. Hanggang isang araw, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maihatid tayo, hindi sa trahedya, kundi sa tinatawag nating mabuting kapalaran sa paraiso na ipinangako para sa mga sumasampalataya kay Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang mga salita, inihayag tayo ay
mayroong pag-asa.